Sige, mamaya pupunta na tayo sa restaurant na yun. O baka mag-basketball tayo. Matagal ko nang gusto ang pagkain doon. Pupunta muna ako sa library mamaya. Naisip mo na ba na balang araw, makikita mo muli ang taong minahal mo nung bata ka pa? Sandaling nakita ko siya, ang pamilyar niyang mukha ay nasa harapan ko na. Ang mga nakatagong alaala ay bigla na lang bumalik na parang rumaragasang baha. Kuya Shen ka. So ngayon, dapat unahin mo muna ang pag-aaral mo. Yung nangyari kanina, kalimutan na lang natin. Hindi ko sasabihin kay Tito Jiang. Ma! Bakit wala ng mga gamit sa bahay ni Tita Shen? Yung bahay ni Tita Shen, lumipat sila kagabi. Hindi rin namin alam kung bakit, pero mukhang nagmamadali sila. Professor Shen, itong babae, galing siya sa South City. Katulad mo, magkababayan kayo. Ang galing ng pagkakataon. Traditional Chinese medicine din ang kurso niya. Sa hinaharap, magiging estudyante mo rin siya. Ganun ba? Hello? Talaga bang hindi na niya ako naaalala? Tama lang naman. Sa nangyari noon, baka nagalit pa siya sa akin. Paano niya pa ako maaalala? Hello, Professor Shen. Ang tagal na natin di nagkita. Hello, Ma? Shuye, maayos na ba ang lahat? Bukas pa lang po magsisimula ang klase. Sige. Nasa Kyoto si Mama. May kaibigan ako rito. Malaki ang bahay nila. Sinabihan ko na siya. Doon ka muna tumuloy sa kanila. Hindi ka ba nahihiya? Anong nagkakahiya doon? I-text ko na lang sa iyong address. International Garden Building. Magandang araw, Professor Shen! Kuya Shen, siya ba ang girlfriend niya? Anong ginagawa mo rito? Namiss kita eh. Ngayon ko lang napagtanto. Matagal na pala siya nakamove on sa nakaraan namin. Ako na pala ang tulad ng isang hangal na ayaw bitawan ng nakaraan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na habang nasa academy tayo, professor ang tawag mo sa akin. Isa pa, huwag kang masyadong dumikit. Sir ang tawag mo sa akin dito sa eskwelahan. Opo. Oo nga pala. Sabi ni Papa, ngayong gabi, kumain ka raw sa bahay. Gusto raw niya magkaroon ng academic exchange sa'yo. Wala akong oras mamayang gabi. Makikipagkita na lang ako sa ibang araw sa tatay mo. Kuya Shen. Ay nako. International Garden Building 7. Si Mama pala ay may ganitong kayamang kaibigan. Pasensya na po, nagkamali ako. Hindi ka nagkamali, Jiang Shuyi. Hindi ba? Nakalimutan niya na ako.
Talagang kamukha mo yung nasa litrato. Sinabihan ako ng mama ko na may darating na babae ngayon. Kaya pala, nakita na niya ang litrato. Chang Shuyi, anong iniisip mo? Matagal ka niya nakalimutan. Pumasok ka na. Pasensya na. Mag-a-apply ako agad para tumira sa dorm. Ayokong makaabala sa'yo. Mukha ba kung taong kakain sa'yo? Ha? Bakit parang gusto mo nang umalis agad? Ako? Ang kwarto mo ay nasa itaas, ako ay nasa ibaba. Bawat kwarto ay may sariling banyo, kaya huwag ka masyadong kabahan. Salamat. May klase pa bukas, magpahinga ka ng maaga. Sumakay ka na, ihahatid kita sa eskwelahan. Kaya ko pong pumunta mag-isa gamit ang bisikleta. Madadaanan ko lang naman. Ha? Juan yan, hindi ba yung kotse ni Professor Shen? Salamat po, Professor Shen. Hindi kaya siya ang girlfriend ni Professor Shen? Kalokohan. Bakit naman magugustuhan ni Professor Shen ang babaeng ganun? Oo nga, ang bagay kay Professor Shen ay tayo lang, ang mga anak ng professor. Diba, Wan yan? Class, parang pulso na pahalang sa gilid ng ruler. Ang punto ni Shenmen, ito ay ang pusong meridian chi at sangkap ng dugo ang lugar para sa panlabas na output bilang karagdagan. Kasama ng Nijuan point. Nakakapagpagaling ito ng sakit sa puso. Okay class, yun lang muna ang ating tatalakayin ngayon. Shuye, ang galing mo talaga. Ngayon sa klase ni Professor Shen, may sumagot na ganon. Wala yun. Bakit hindi? Ang para ng pagtingin sa'yo ni Professor Shen ay talagang kakaiba. Sana nga, iniisip ni Professor Shen na lahat ay ganito. Sanang mulang babaeng yon. Hindi siya karapat-dapat kay Professor Shen. Zhang Shoye. Zhang Shoye. Kuya Shen. Ano ang problema? Inimbestigahan na kita. Ikaw taga Nansheng at si Kuya Shen ay naging kapitbahay mo sa loob ng 6 na taon. Alam ko, dahil kay Kuya Shen, pumunta ka dito sa Kyoto. Pero sinasabi ko sa'yo, akin si Kuya Shen. Hindi mo maiisip ang mga ideya niya. Kung gusto mo ng magandang pamilya, gusto ng background pero walang background, ikaw isang ordinaryong tao lang. Pero iba si Kuya Shen, 25 taong gulang pa lamang siya. Noong nakuha niya ang gantimpala sa edukasyon at pananaliksik sa siyentipiko at naging pinakabata ng professor sa Kyoto Medical College. Hindi mo iniisip ang iyong sarili, ang ihambing mo sa kanya. Inihahatid ka ni Kuya Shen sa paaralan at mag-push sa klase. Para sa pagpahalaga sa'yo, dahil ang kapitbahay kanya dati, si Kuya Shen ay isang mabuting tao. Ingatan mo siya. Ikaw, hindi ka na makaharap sa kanya simula ngayon. Dumistansya ka na. Naiintindihan mo ba? Hindi pa ako tapos magsasalita. Anong gagawin mo? Kakaiba talagang panlasa ni Professor Shen. Paano siya mainom sa isang katulad mo?
Anong sabi mo? Ipinganak ka sa Roma. Ang lahat ay mas mahusay kaysa sa akin. Kaya anong hindi ka kumpiyansa? At saka, sabi ko na, gusto mo bang akitin si Professor Shen? Ikaw? Wan Yan? Wan Yan? Wan Yan? Ayos ka lang ba? Professor Shen, maayos ang lakad ni Wan Yan. Ito si Jiang Shuyi. Bakit kailangan mo siyang itulak? Buti na lang at hindi masyadong mataas ang hagdan. Hindi ako. Kuya Shen, sobrang sakit ng mga binti ko. Nasugatan ba? Bumangon ka na. Dadalhin kita sa infirmary. Director, hindi muna ako maghahapunan. Dadalhin ko muna ang estudyante sa infirmary. Okay. Jiang Shuyi, hindi ka talaga minahal ni Shunke. Hindi ka dapat malungkot. Itong relasyon, para lang sa'yo. One-man show lang. Aawayin mo ako? Wan Yan. Talagang nagmamalasakit sa'yo si Professor Shen. Wan Yan, nang sinundo ka ni Professor Shen, bagay talaga kayo. Itigil ang pagpapanggap. Kuya Shen, anong pinagsasabi mo? Tinawagan ko ng papa mo. Susunduin ka na niya agad. Huwag mong kalimutan. Ako ang professor ninyo. Nahulog ka at nasaktan. Malalaman ko ito sa pamamagitan ng pakiramdam. Tigilan niyo na ang paggawa ng gulo kay Jiang Shuyi. Wan Yan, anong dapat kong gawin? Lumayo ka! Jiang Shuyi, hindi ba ako tapos sa'yo? Bumalik na si Shenkue. Kailangan kong linawin sa kanya. Hindi na ako makakatira dito. Professor Shen, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ka pa naghahapunan. Dinalan kita ng makakain. Ang pagkain na to, tumayo ng maayos. Kapag alam mong mali ka, makakakain ka. Shuyi, pumunta ka sa bahay ko para kumain. Hindi ako kumakain. Gusto kong patayin ang sarili ko sa gutom. Kahit itong paborito mo. Kakain. Shh. Paano? Paano yun natandaan gusto kong kainin? Kumain ka na. Lalamig na yan. Nung nakaraan, kapag galit ka, ayaw mo din kumain. Hindi ko inaasahan na maraming taon na pala ang lumipas. Hindi ka pa rin nagbabago. Ilang taon ka na ba? Bakit ganyan ka pa rin kumain? Bakit ka umiiyak? Wala lang. Kalimutan mo na. Akala ko ikaw yun. Nasa na kayong maliit na babae? Ang nangyari ngayon, kasalanan ni Meng Wan yan. Masama talagang ugali niya. Huwag kang makialam sa kanya. Maging siya nagsasalita para kay Meng Wan yan. Kaya, itong pagkain, para ba talaga sa akin? Nagsasorry ka ba sa akin? Ngunit, naaalala niya ba ako? Tama na yan.
Tama. Ano gusto mong sabihin sa akin ngayon? Ako? Ma! Nasaan mo ang gamit ni Tita Shen? Bahay ng Tita Shen mo? Lumipat sila ng hating gabi. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Nagmamadaling umalis. Dapat ko ba siyang tanungin? Nagkakabahala yun. Ang problema ko sa loob ng 6 na taon. 6 na taon yun. Ginagawa akong hindi makakain. Problema ko rin hindi makatulog ng maayos. Umalis siya nun. Dahil sa ginawa ko, ako ay naging katawa-tawa. Kuya Shen. Professor Shen. Gusto kong malaman, bakit mo ginawang biglang umalis sa Nansheng? Gusto kong malaman, bakit mo ginawang biglang umalis sa Nansheng? Hello, Teacher Meng. Xiaoshen, halina't sabay kayong maghapunan sa bahay ngayong gabi. Mabuti. Sabay tayo kumain. Anong meron? Wala. Siya ang ama ni Meng Wan yan. Sila? Meron bang sila? Nakilala niyo na bang mga magulang niyo sa isa't isa? Ano nga yung gusto mong sabihin sa akin kanina? Naputo lang dahil may tumawag sa telepono. Ang gusto kong sabihin, ang sarap nitong pagkain. Saan mo ito nabili? Sa pasukan lang dun sa paaralan, dun mismo sa may gate. Kung ayos lang, aakit muna ako sa taas para magpahinga. Sige, magandang gabi kung ganon. Magandang gabi. Teka lang. Ang aplikasyon para manira sa campus ay naaprubahan na. Ibig bang sabihin, gusto ko umalis sa bahay ni Shenke at lumayo. Wala na si Shenke, yung nasa alaala ko. Yung Shenke noon, may girlfriend na siya ngayon. Kailangan ko nang lumipat. Jiang Shui, anong ginagawa mo? Bakit nagmamadali kang maglakad? Sorry, Professor Shen, hindi ko sinasadya. Bakit gusto mong tumira sa campus? Ayaw mo na bang tumira sa akin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ba't masarap mabuhay mag-isa? Sa tingin ko, para hindi ka na masyadong maabala. Anong abala? Napilitan ka lang na tumira sa bahay ko. Bakit hindi mo sinabi na hindi ito komportable para sa'yo? Hindi naman kasi yon. Gusto ko lang mapag-isa. Hindi ako sangayon. Hindi ako sangayon. Nangako ako sa'yo. Nangako rin ako sa nanay mo. Aalagaan kita ng mabuti. Hindi ko yun magagawa. Kung hindi mo na mapigilan, sabihin mo na sa nanay mo. Bakit ka malungkot? Ayaw mo na bang makita ako masyado? Halatang may girlfriend ka. Nakatira pa ako sa'yo. Ayaw kong pinagchismissan ako ng iba. Sino nagsabi sa'yo na may girlfriend ako? Hindi ba't? Tanga. Akin na to. Ibig mong sabihin, hindi mo girlfriend si Mingwang yan? Shenke, ikaw ay isang napaka-busy na tao ngayon. Hindi na madaling i-treat sa isang pagkain. Guro, tigilan mo ng pag-aasar sa akin. Hindi ako libre. Pinapunta mo lang ba ako dito para asarin? Oo. Samahan mo na lang akong uminom. Guro,
magdadrive pa ako. Walang problema yan. Pinatawag ka dito ni Wan Yan para makabawi siya sa'yo. Halika. Nandito na ang pagkain. Madam, tumigil ka na sa pag-aasikaso. Umupo ka na at sabay na tayong kumain. May sabaw pa sa kaldero. Kausapin mo muna si Minglao. Matagal ka niyang gustong kausapin. Umupo ka muna para kumain. Umupo ka na. Huwag mo munang pansinin ang asawa ko ngayon. Masarap ang alak. Nasaan ang susi? Hindi ko makakalimutan na rin ito ha. Professor Shen, kailan ka pa babalik? Nakalimutan ko ang susi ko. Shenkue, ngayong taon, 27 ka na. Huwag ka masyadong mag-focus sa proyekto ng pananaliksik. Dapat mo ding isaalang-alang ang panghabang buhay na kaligayahan mo. Guro, hindi ko pa naiisip ang tungkol dito. Anong klaseng babae ang gusto mo? Ako? Sa tingin mo, kumusta ang Wan Yan namin? Pa, ano pinagsasabi mo? Anong dapat ikahiya? Pagpasok mo sa school, gusto mo agad sundan si Kuya Shenkue. Pagpunta sa graduate school para mag-aral ng Chinese medicine, para din masundan mo siya, di ba? Pa, paano kung magagawa yun? Pumunta ako sa medikal na paaralan. Hindi dahil sa kanya, isa siyang professor sa isang medikal na paaralan. At inalabas na si Kuya siya ay napakahusay na estudyante. Gusto kong matuto mula sa kanya. Ikaw talaga. Shenkue, pag-usapan natin ito. Ano sa tingin mo? Napakagaling ni Wan Yan. Maganda ang background ng pamilya. Mataas ang pinag-aralan niya. Maganda siyang tao. Kahit saan siya ay mabuti. Mabuti. Ngunit mula sa napakaaga, may nagugustuhan ako sa puso ko. Kung parehas ako ni Wan Yan, masyadong unfair yun sa kanya. Ito. Pa, ma, masyadong umiinom si Kuya Shen. May klase pa siya bukas. Minabuti kung pauwiin ko muna siya. Mabuti. Mag-ingat ka sa pagmamaneho sa kalsada. Huwag po kayong mag-alala. Paalam po. Salamat sa inyo. Sige. Shenke, bakit hindi ka pa bumabalik? Kuya Shen, bakit hindi ka muna magpahinga? Gigisingan kita pagdating natin doon. Sige. Kuya Shen! Cheng Shui? Sobrang late na. Bakit niya tinatawagan si Kuya Shen? Sumunod talaga si Cheng Shui sa bahay ni Kuya Shen? Ngunit mula sa napakaaga, may nagugustuhan ako sa puso ko. Kung parehas ako ni Wan Yan, masyadong unfair yun sa kanya. Siguro, ang taong gusto ni Kuya Shen, ito ay si Cheng Shui. Bakit? Bakit si Cheng Shui pa?
Mas mahusay pa ko kaysa sa kanya. Hindi sila bagay ni Yushi. Kuya Shen? Kuya Shen? Sino nagsabi sa'yo may girlfriend ako? Tanga. Mengwan yan. Anong ginagawa mo? Kuya Shenke, huwag mo akong intindihin. Gusto lang kitang tulungan tanggalin na yung seatbelt. Nakauwi ka na. Wan yan. Teacher-student relationship lang ang meron ako sa'yo. Sana hindi ka lumampas sa linya. Bababa na ako sa kotse para makauwi ka na. Kuya Shen! Shuyi! Napakalamig ng gabi. Bakit ka nakaupo sa labas at hindi pumasok? Halika, pumasok na tayo. Eto, inumin mo tong mainit na tubig. Painitin mo ang iyong sarili. Pasensya ka na. Nag-dinner lang kami sa bahay ni Teacher Meng. Hindi ko nabasa ang message mo. Hindi na mahalaga. Hindi ako nagkitay ng matagal. Magkasama kayo ni Mingwan yan. Paano mo ako maaalala? Shuyi, okay ka lang ba? Ayos lang. Kanina sa daanan, may nakita ka ba? Shinken. Nakita ko lang hindi ko dapat nakita. Bakit mo sinasabi sa akin na wala kang girlfriend? Lumingon ako pero wala akong nakita. Hinihintay lang kita at halos nakatulog na ako. Doon na kita nakita sa pagpasok mo. Ganun ba? Masyado lang ba ako nag-iisip? Hindi na nakita sa mga. Inumin mo na yung tubig mo. Matulog ka ng maaga. Iwasan mo na ang pagpalamig. Dismiss. May masamang babae sa klase natin. Umamay ka sa amin. Ano? Napakawalang hiya. Kaya si Professor Shen ay inaakit. Ako ba yung pinag-uusapan ninyo? Sa hindi inaasahan, may mga taong nagmamadaling umamin. Yuan Shen, huwag mong sabihin yan. Lahat, halik kayo tingnan. Ang kaklase natin si Jiang Shuyi, Shen nagwawasak ng relasyon ng ibang tao. Ikaw, anong gagawin mo? Wala ka bang masagot at tumitig ka na lang sa akin? Kailangan mo ng ebidensya. Ebidensya? Paano? Gusto mo bang sabihin ko na pumupunta ka sa bahay ni Professor Shen? Gusto mo bang sabihin ko na pumupunta ka sa bahay ni Professor Shen? Nakatira talaga siya sa bahay ni Professor Shen? Anong relasyon nilang dalawa? Sino ang nakakaalam sa paggitan nila ni Professor Shen? Kung gusto mo kong siraan, puntahan natin ang Academic Affairs Office. Pumunta sa dean at magpaliwanag ng malinaw. Tingnan ang mga katotohanan para matapos na to. Ginagamit mo ba ang dean para supilin ako?
Kung ako isang masamang babae, automatic ako mawawala sa paralan. Pero, kung gusto mong magkalat ng chismis tungkol sa akin, ikaw at yung nasa likod mo ang pasimuno. Kaya mo bang tiisin ang pangarap na huminto sa pag-aaral? Ako? Chang Shuyi, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganito. Pero tamang sinabi mo. Oo. Oo nga. Tingnan mo, ang anak ni Professor Meng, yung dalawa sa likod niya. Ito ang kanyang mga tagasunod. Ito ay ang tatay niya, isang matandang professor mula sa ating kolehiyo. Pero ito ay isang uri ng bullying. Dapat hindi nila ginagawang ganito. Tanga. Huwag mo akong idamay sa kalokohan ng sinasabi mo. Umalis ka na dito. Jiang Shuyi, huwag kang matakot. Kung ikaw ay nasa matuwid, kami nasa iyong panig. Tama. Pinaprotektahan ka namin. Nasa tabi mo lang kami. Salamat. Tama nga, Shen. Pero bakit parang ayaw mo akong pumunta sa bahay ninyo? Bakit ang determinado mo? May estudyante ka ba sa bahay mo? Sino ang nandun? Bakit bihira ka lang lumabas? Wala ka talagang kwenta. Ang papel ko, hindi ko pa natapos. Sige, maghihintay ako na masulat mo lahat ng papel mo. Pagkatapos nito, sumali ka sa institute namin. Paano? Ha? Shuyi! Shuyi! Ito ba yung nasa graduate school ka? Yung sinabi mo na palagi mong kasama? Hindi mo sinabi sa akin noon na napaka-cute pala ni ate. Bakit di kita napapansin, ha? Kuya? Masyado ka nagsasalita. Ikaw, anong major ang pinag-aaralan niya? Ito rin ba ay Chinese medicine? Kung ganon, estudyante mo siya. Pero ang mga medikal na paaralan ay walang mahigpit na pinagbabawal. Itong mentor at estudyante ay umiibig. Pero nagtatakot lamang sabihin sa mga tao. Pero, kaya ko. Hindi akong mentor niya. Ikaw. Ha? Hoy! Paano naging posible na uminit ang bibig para magsabi ng mga masasamang salita? Hintayin mo ako! Mamaya, tanungin ko na lang si Shenke na kukunin kong aplikasyon ko para manira sa campus, para maiwasan ang paghihinala at para mas mabilis siyang makalimutan. Dapat akong umalis dito sa lalong madaling panahon. Hi! Ikaw ba si Shuyi? Hindi. Bakit ka pa tumatayo dyan? Pumasok ka na dito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ito ngayon. Salamat sa blessings niya. Matikman ang galing ni Chef Shen. Shuyi, maghugas ka na ng kamay para kumain. Opo. Kumain na tayo. Sa totoo lang, lahat ng ito ay paborito kong pagkain. Hindi kaya sinasadya niya ito? Hindi kaya sinasadya niya ito? Paano ito posible? Pares na ang lasa nito noon, o di kaya nagkataon lang. Magpapakilala ako. Jiang Shuyi. Ang pangalan ko ay Zhang Yang. Nag-aral kami ni Shen ko sa graduate school noon. Ako ang best friend niya. Pero ako, hanggang ngayon wala pa ring asawa. Pero mabait akong tao. At hindi masama ang panlasa. Zhang Yang, anong ginagawa mo? Ipinapahayag ko lang ang paghanga sa babaeng ito. Wala kang kinalaman dito. Jiang Shuyi, may ideya ka ba kung anong lalaki ang gusto mo? Ibukod muna natin ang mga taong katulad mo. Aray! Aray! Ang sakit! Shenke, ang bibig ng babaeng ito, bakit pareha sa'yo? Di ba sinabi mo sa akin dati na maganda ang ugali niya?
Shenke, madalas mo akong nababanggit noon? Hindi mo kasi mapigilan ng iyong bibig kahit kumakain. Gusto mo pa bang gawin ito? Ay, sige. Huwag ka na mangahas. Kailangan ko pang hintayin si Professor Shen na makasali sa aming pangkat sa pananaliksik na pagbuo ng mahusay na anti-cancer na gamot para gumawa ng isang mahusay na kontribusyon. Halika! Cheers! 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 Sa wakas ay nakauwi na din yung makulit na Zangyang na yon. Shui, okay ka lang ba? Ayos lang. May nangyari daw sa school kanina. Narinig ko. Sorry, kasi dito ako nakatira. Nasali ka pa sa gulo. Ako nga ang dapat humingi ng tawad eh. Sorry. Siya bang humingi ng sorry para kay Ningwang yan? Para kay Ningwang yan, gusto mo bang humingi ng tawad sa akin? Si Shenke at Ningwang yan ay talentadong lalaki at magandang babae. Makatugma talaga, kahit sino ay mag-iisip. Mas bagay talaga sila. Professor Shen, ang aplikasyon ko upang maniran sa campus. Nawala ang kuryente. Titignan ko muna. Kuya Shen, Shuyi, anong ginagawa mo dito? nang wala ang kuryente sa bahay, may daga na tumakbo sa paa ko. Natakot ako. Hindi ko inakala na matakutin ka pala. Halika, huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. May kuryente na. Kita mo? Mas maganda na ngayon. Ayos lang. Walang daga sa bahay namin. Hindi ko sasamantalahin ang pagkawala ng kuryente para takutin ka. May problema ka ba? Wala. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Shenke, pwede bang hindi mo gamitin ang tono na yan kapag kinakausap mo ako? Malinaw na alam mo. Kuya Shen. Malinaw na alam mo ang aking mga iniisip. Pero ikaw, ano ang dapat kong gawin? Gusto kong gumuhit ng malinaw na linya sa'yo. Sakim din ako sa'yo. Nagsisimula na akong kamuyan ang sarili ko.
Itong scarf, para kay Kuya Shenkyu yun ah. Ano? Chang Shui at Professor Shen, nagsuot ng parehong scarf? Wang yan, sa tingin ko sinasadya niyo itong dinala para mainggit ka. Huwag mo siyang tingnan, mukhang hindi naman masyadong malamig. Naalala ko yung nangyari dati. Ah, teka, Wang yan. Napakaraming tao dito. Ikaw na naman? Tapos na mo kayo o hindi? Walang hiyang babae. Itong sampal, ito ay upang magiganti sa huling pagkakataon. Chang Shuyi, hindi ko inaasa na sa harap ni Kuya Shen ikaw'y para isang malit na kuneho. Pero sa katunayan, ito ay ang kabaltaran. Tanungin mo sa sarili mo kung sinong masamang tao. Baliw ka! Subukan mo ulit akong galawin. Sapat na ako sa iyong dalawa. Huwag mong isipin na madali akong i-bully. Chang Shuyi, tigilan mo ako. Chang Shuyi, tigilan mo ako. Mayroon ba akong kailangan sabihin sa inyo? Wala akong ganong pasensya. Anong ginagawa niyo? Huliin siya! Bitawan niyo ako! Maingon yan! Isang bagay na hindi ko makuha. Huwag mo nang isipin ito. Bakit nasa scarf ni Kuya Shen? Bitawan niyo ako! Deserve. Mengwan yan, nagkakaawa ka. Anong sabi niya? Tawagin mo kung nagkakaawa. Sino siya? Nagkakaawa daw ako? Hello? Shuyi! San ka? Hoy, Wan yan, tingnan mo. Yung Jiang Shuyi may kasamang lalaki. May nangapi sa'yo? Sinong gumawa nito? Naka-holding hands pa sila. Huwag mong sabihin kay Professor Shen, okay? Oo. Pero ganito ka ngayon, hindi ko talaga ito maitago sa kanya. Halika, sumakay ka muna. Dadalhin kita para magamot ito. Pag-isipan ito paano natin ito sasabihin kay Shenke. Chang Shuyi, hindi ko inasahan ganito ka pala kalande. Sumasama ka sa iba't ibang lalaki. Tingnan mo ito ngayon. Gusto kong malaman ni Kuya Shen kung sino ka. Mag-aalala si Kuya Shen pag nakita niya ito. Ano kayang mangyayari? Ikaw ay isang walang kwentang babae. Talagang papalayasin kayo sa bahay. Zhang Yang? Bakit sila nagkita? Sabihin mo lang kay Shenke, hindi sinadyang nahulog ka. Ang mga marka sa iyong muka, hindi rin halata. Takpan mo lang sa buhok mo. Ha? Shenke! Shenke! Bakit ka nandito? Tabi.
Anong nangyari? Nahulog. Alam ko namang nagsisinungaling ka lang. Nakikita ko ito sa mga mata mo. Hindi mo kaya tumingin sa akin. Shenke, ano ito? Sa traditional Chinese medicine building, isang pamayanan na may binahagi kinabukasan para sa sangkatauhan. Ito ang papel mo? Natapos ko na. Ibig mong sabihin, handa ka na bang sumali sa aming pangkat sa pananaliksik? Ang bagay na ito, sasabihin ko ito sa Dean bukas. Shenke, ginawa mo ang pinakatamang desisyon sa buhay mo. Ang pananaliksik sa gamot laban sa cancer. Para makinabang sa sangkatauhan. Lumayo ka muna. Ha? Teka. Tatawagan ko ang direktor ngayon. Sasabihin ko sa kanya mabuting balita. Professor Shen, mag-aaral ka ng mga gamot laban sa cancer. Iyon ay hindi ka nabaguro sa medikal na paaralan? Tama. Pero paminsan-minsan, babalik pa rin ako. Hindi lang kita isasama sa pagsubaybay. Kung mayroong isang pambihirang tagumpay sa mga anti-cancer na gamot. Sabihin mo, anong meron? Naaalala ko pa, sa oras na iyon, ika'y mukhang may mataas ang loob. Sa hindi inaasahan, 6 na taon ang malayong narating mo sa sariling layunin. Masakit ba? Shenke! Narinig ng direktor ang balita. Gusto kitang i-treat ng dinner. Maghintay hanggang makumpirma ang bagay na ito. Gusto ko munang iuwi si Shuyi. Ikaw, baka gusto mong bumalik. Sige, maghihintay na lang ako ng isang magandang balita. Teka, Shenke. May sasabihin ako. Hihintayin na lang kita sa labas. Sige. Shenke. Ang babaeng yon, tratratuhin ko lang siya bilang kapatid na babae. Huwag mo akong intindihin. At bukod sa ayaw kong malaman mo na nasaktan siya, inihatid ko lang naman siya dito. Huwag mo na lang siyang tanungin. Alam ko, gusto mo lang makausap siya. Hoy, ikaw! Alis na ako. Shenke talaga. Professor Shen, paano mo biglang nalaman na magkasama kami ni Zhang Yang? Ipinadala sa akin to ni Meng Wang yan, ang video ng pagpasok mo sa kotse ni Zhang Yang. Nagpadala sa'yo ng video? Ang sugat sa iyong mga kamay. Dahil din sa kanya? Ayos lang. May kunting hindi pagkakaunawaan. Ngunit ito ginawang malinaw. Professor Shen, gawin mo na lang. Walang mangyayari. Ako, ayaw kong makaapekto sa inyong dalawa. Ang relasyon sa pagitan ninyo. Relasyon? Anong relasyon ang pinagsasabi mo?